Hello, Father! Oh, Merry Christmas, Father! Oo nga, sandali na lang, magpapasko na. Ilang araw na lang at ilang tulog na lang, pero bakit parang hindi Pasko ang feels dito sa Binti? Oo nga, sa mga mall, meron ng Christmas lights, may mga decor na, may Santa Claus na, pero dito parang walang kabuhay-buhay. Walang Pasko! Hello mga father! Oh, Hi, Chabi! Kasi father, ganito yan. Bago magpasko, Advent muna. Kaya ito, inaayos ko yung Advent treat ko. Bakit yung Advent treat mo parang ginawa na may jet lag? Lasing! Ayaw tumayo, oh. kaya pala Hindi ko inaayos. alam kung paano. Parang binagyo. Yun nga, lasing. oo. Yun nga father, naalala ko kasi, doon sa tindahan ko before, di ba nag-Advent recollection tayo, Father? Baka ngayon po, pwede tayo mag-Advent recollection dito sa coffee shop with Kape Meets. Pwede ba yun, mga Fathers? Good idea, Father, no? Pwede. Why not? Sige po. Tamang-tama, Father, dahil sapagkat ngayong Advent season, magandang i-prepare natin yung mga hearts natin for the coming of Christ. Of course, Father. And speaking of Advent, panahon ng pag-iintay. At temang-tema ang ating magiging recollection ngayon sapagkat ngayong papasok ang Advent, meron tayong iniintay na tagapagligtas. Ayun, kaya yan ang pagkwekwentuhan natin dito lang sa Kape At Kampay! Tumayo na sila. O Father, order na muna tayo bago tayo magsimula ng ating kwentuhan at recollection. Oo, pampainit ng tiyan. Sabi, Tama yan. bigyan mo kami ng Ako, Chabi, caramel masyado. Anong size, Father? Yung tanod, kasi mahabang kwentuhan to eh. Ay, umaandar. Ayan. Maandar. Wala, masyadong Masyado. Ako naman, huling Kastila na kapitan. Kapitan. Hot din. Hot muna tayo. Total, malamig-lamig ang panahon ngayon di ba, Father? hot. Sige. Sige. Kaya ba? Kaya ba? Kaya. Kaya today, kaya today. Kaya today? Ano ba yan? Ang higpit! Halika na, maupo na sige. muna tayo. Maupo na kayo, Father. At ating Prepare ko lang. hintayin ang ating... Baka naman bukas pa darating ang kape na yan, Chabi. Hindi, mabilis lang to, Pads. Sige, baka 40 pesos. O, silista mo muna. Mamaya, babayaran sige po. natin lahat yan Oo. sabay-sabay, no? Gcash na lang namin, ha? O, Sige Father, po. kamusta bang iyong preparation sa iyong nalalapit na Kapaskuhan sa iyong parokya? Nako, syempre, as usual, andyan na. Nakaset na yung mga Advent wreath na parang sinet nung kay Chabi na merong jet lag, no? Bagay sa akin. Tapos, syempre, Fathers, eto na. Papasok tayo sa crunch ng Simbang Gabi. Simbang Gabi. Tapos, mga Advent recollection, pagkarami-rami. Shoutout sa CWL ng Diocese of Parañaque. Buena mano, wala pang Advent recollection na agad. Wow! Siyempre, ganyan ang makahanda tayo sa simbahan. Alam mo, dahil Father, tuloy-tuloy ang mga activities natin. Sa amin nga, sa parokya, pagtungtong ng Simbang Gabi, tuloy-tuloy yan hanggang Christmas season. At habang nagdiriwang ng Pasko, nagnonobe naman kami dahil ang aming kapistahan ng Nuestra Señora de la Soledad ay January 1. Ay, ganun, edi walang pahinga. Walang pahinga. Tuloy-tuloy. Walang pahinga, kaya nga, eto na. Ito na talaga ang pinakahihintay namin na activities ng buong taon. Dahil dito, buhos talaga. Tapos, syempre, hindi mawawala. Magnanasareno pa tayo. Ay, oo nga pala. At pagkatapos ng Nazareno, papasok naman agad ang Santo Niño. Parang hindi natatapos yung mga activities natin sa simbahan, no? Speaking of tapos, parang ang tagal naman matapos ang ating kape dyan. Oo nga, parang wala pa bang progreso sa buhay yan? Father, mawawala ako kung ilang scoop na yung nalagay ko. Wait lang. Kaya today? Kaya po today. Wait lang po, ha. Sige, dahil Advent season naman, magwe-waiting kami ni Father. Yan. Hintay Season lang of tayo. waiting. Speaking of waiting, Father, kamusta ba ang iyong karanasan ng pag-iintay? Nako, saktong-sakto, Father, kababalik lang namin galing sa
Portugal at Spain na Wow. pilgrimage, no? Anong bang nangyari at ano nagganap dyan sa inyong pilgrimage sa Portugal and Spain? Oh, sa mga friends ko dyan, no, nakikita nila sa page na pinopost ko, ang gaganda ng mga pictures namin. Pero alam mo, Father, paglapag pa lang ng eroplano sa Portugal, waiting na agad. Waiting ng... Kasi po, yun sa European Union, nag-impose sila ng bagong sistema ng immigration. So we have to wait and stand up in line for 4 hours. Wow! 4 hours. 4 hours. Nakakaloka, Father, kasi yung Portugal, naging Portugal ata. Sa sobrang tagal. Isipin mo, Father, yung 4 hours tayo, nakabiyahe na ako ng Manila to Singapore noon. Pero ito, 4 hours nakatayo. Wow. At least it's a tie dito sa Pilipinas. Oh, di ba? Akala ko dito lang matagal. Oo, mas matindi pala. Ikaw, Father, anong experience mo of waiting? Nako, ako, experience of waiting, siguro sa akin yung pinaka natutukan ko na sinasabi ko, nag-intay ako na matagal, yung sa seminaryo. No? Inintay ko kung kailan ba ito matatapos. Alam mo, Father, yung makakatawa, sa seminaryo, nung hindi pa ako mapasok, excited ako pumasok. Nung nasa loob na ako ng seminaryo, parang ang haba ng isang araw. Oo, totoo yan. Alam mo ba yun, di ba? Gigising ka ng maaga, matatapos ang araw mo ng late. So talaga ang haba-haba at siyempre bilang late vocation hindi naman tayo ganun kasanay no sa ganung klase ng schedule anong bago ako pumasok sa seminaryo. Kaya medyo nabigla dahil sobra palang tagal. Yung experience ng ganun medyo natatagalan ako at masasabi ko na nasubok yung aking patience. Patience? Yes. Oo. Tanungin nga natin itong nang matagal na to. Chabi, Po, mga ano Father. experience mo ng waiting? Bukod sa pinag-iintay mo kami. Oo, bukod sa naghihintay mo kami at medyo nauuhaw na kami. Ano experience mo ng waiting? Dati, Father, sa work. Ano inintay mo? Matanggap ako, Father. Na matawagan, gano'n? Opo. Tas yung second naman na waiting, syempre yung sa love life. Ba? Yun ang matagal, Yan, yun ang Father. matagal. Gano'ng katagal? Like 10 years. Oh, pero during the waiting ba, wala kang ginagawa? Ha, wala. Hindi, Father. Parang lumalabas with someone, pero walang label. Pero parang ano lang yun, kasi syempre hindi pa naman, parang ramdam mo na hindi pa yun yung tamang tao para sa'yo, Father. May ganun. Pero syempre, sinasamahan po ng prayer yung paghihintay. Pang beauty queen Interesting. ang sagot niya, no? Oo, talaga natututo na. Pero Pinaghandaan ko kasi. pinag-iintay talaga tayo. Oo, Natuto talaga tagal. nito. Oo. Pero alam mo, Father, no, tamang-tama yung topic natin about waiting because Advent is a time of waiting. At yung waiting na ito, tama yung sabi din ni Chabi, no, hindi ka lang nakatunganga, pero may preparation din, Father, na ginagawa. Exactly. So, hindi passive, kundi active waiting, no? Yung para bang pag nag-iintay ka, hindi ka lang yung nag-iintay ng oras, tinitignan mo lang yung oras. Kasi kung gano'n ang klase ng pag-iintay mo, maiinip ka. But you're doing something, no? Kapag ikaw ay nag-iintay, you're doing something and you enjoy the process. Because at the end, meron ka talagang iniintay na paparating. Napaparating. Tamang-tama sapagkat yung Advent season, we prepare our hearts for the coming of Christ and maganda rin nating isipin na hindi lang naman tuwing Advent parating ang Panginoon, kundi sa araw-araw ng buhay natin. Exactly. Kaya, Father, merong characteristics ang isang waiting ng Advent, no? I-discuss nga natin yung una. Tatlo yan. Isa-isayin natin. Una, Advent waiting is expectant. May inaasahan. Something is coming. Exactly. Alam mo, maganda sa Advent, yung nag-iintay ka, alam mo may paparating. Kesa yung sa nag-iintay ka na hindi mo alam may darating ba? Yun natin yung pinakamahirap na waiting, yung parang umaasa ka sa wala. Totoo, Father. Ay, sorry. Ayun. O yan, Hindi go. totoo yun, Fathers, kasi mas masakit yung naghihintay ka na tas hindi ka pala tanggap. Kaya dapat talaga sinasabi na aga, di ba? Sample sa paghanap ng trabaho, di ba, Fathers? So, para kang pinapaasa, Opo. nag-iintay ka sa wala. Opo. Parang yung kape natin. Hindi, ito na po. Hindi ko nga alam kung talaga may pag-asa ba yung kape nating dumating. Malapit na mag-segment, wala pa kape. Pero alam mo, totoo naman yan, Father Kevin. At saka yung sinabi ni Tia Bino, ang hirap noong nag-iintay ka na hindi mo alam may darating ba o wala. Pero maganda sa Advent,
Naghihintay ka, pero alam mong merong darating. At siguradong darating. Di ba ito sinasabi natin, lalo na yung hope does not disappoint. Exactly. Hindi ka bibiguin ng iyong hinihintay kasi siguradong darating at darating siya. Kaya nga, ang ganda nung isang karakteristik ng Advent waiting is hopeful. Hopeful. Yan, no? Speaking of hope talaga, no? Sinasamahan ng pag-asa. At ang maganda dito, yung ginagawa mo yung process ng pag-iintay, that's already fulfilling the hope. No? Kasi pagka meron kang pangarap, meron kang gusto, meron kang iniintay, no? You go on with the process. Diba? Kunyari, may pangarap ka, no? Pinagsusumikapan mo, pinaghahandaan mo, ginagalingan mo, talagang sinatsaga mo. And in doing those things, no? Yun yung pag-asa mo na matutupad, mararating mo yung iniintay mong tagumpay o success. May naalala ko dito, Father, no? Most likely, mga kapemates, papansin niyo ito, mas mahaba na yung dilim ngayon kaysa sa araw. Oh, diba? yes. Ito yung panahon din ng hoping na alam natin na matatapos din yung dilim. Naku, lalo na sa pinagdaranasan natin sa bansa ngayon. Parang ang daming madilim na nangyayari. Pero alam natin, may katapusan ang lahat. True. Alam mo, yan yung pinapaalala ko sa sarili ko if I am undergoing or talagang may pinagdadaanan ka na isang bagay, no? Lagi ko pinapaalala, may katapusan din ang lahat. At ang sarap ng paalala ng yon dahil alam mo na hindi yan panghabang buhay. It's just a process. It's just a phase. No? Kailangan lang harapin, kailangan lang pagdaanan. Gaya na sa seminaryo. No? Doon ko pinaalala sa sarili ko na phase lang ito. 6 years ito, matatapos din ito, and after this, it will be forever. No? So yung pag-iintay, doon na lang. Galingan, ayusin mo, magpakabuti ka. Kaya nga, ang ganda noong isa pang karakteristik ng Advent waiting. Ano yon? Yung Advent waiting requires making space. Oh, making space. Naku, naalala ko dito, Father, no? Hindi ba ganito yung nangyari doon sa unang Pasko? Walang matuluyan na tahanan, natutuluyan si Maria at si Jose at syempre si baby Jesus na parating na sa mundo. Walang space. Kaya anong ending, they ended up in the stable, di ba? Yung ibang rendition, cave. Correct. Oh. At yun nga po, no, minsan po kasi sa buhay natin, punong-puno yung puso natin ng kulub ano-ano na minsan wala nang espasyo sa Panginoon. Oh, yun ang importante. And in such a way of making space for the Lord, you have to be creative in making such space. Gaya ni Maria at Jose, walang nagpatuloy sa kanila, pero hindi natapos doon. Di ba? Gumawa sila ng space. Ano yon? Yung sabsaban. Yung simple, payak na isang itsurang lugar, pwede palang maging lugar para sa Panginoon. So, hindi kailangan lagi bongga, hindi kailangan lagi given na merong space, no? You have to make space. No, ikaw mismo gagawa and you have to be in constant effort. Ang naalala ko dyan, Father, sa making space, no? Na-discuss namin ito sa isang previous episode. Yung si Marie Kondo, naalala mo ba yun? Yung i-check mo yung iyong cabinet. Yes. Tapos doon kailangan mo mag-declutter, magle-let go ka. Ang hirap-hirap minsan mag-let go. I think kasama din sa letting go yung mga hurts natin. Lalo mo na-experience natin mga sakit at mga pasakit ng taong ito na ating pinagdaanan. Totoo yan. Kasi Father, paano ka naman makakagawa ng space kung punong-puno yung space mo? No? Punong-puno yung sarili mo ng napakaraming bagay. So, paano makakasingit ang Panginoon? Kaya kailangan mo talaga mag-declutter para makagawa ka ng space sa pagdating ng Panginoon sa iyo. Pati na rin, Father, no? Lalo na parang mahirap pa tayong matatapos yung taon na parang ang dami mong kaaway, ang dami mong sama ng loob, ang dami mong nakabangga. Magandang i-let go din ito, Father. Totoo yan. Pero Father, ang pinakamahirap dito, matatapos ang episode na wala pa yung kape natin. Tagal na, anong waiting? Parang lumalabas ng time's up, no? Ito, may nauna na muna kay Father. Oh, ayan na. Teka lang, ito na hatitan ko muna kayo ng May tinapay. didiscuss pa kami, huwag ka mag-alala. Hintayin namin bago kami magkampay. Sige lang, mag-iintay lang kami para sa iyo. Para sa iyo, no? Ito pa, Father. Aba. May freebies. Bumawi Kasi siya. tagal ng coffee
sticker Oh, eh. sige. Dito na lang tayo dito na magkakampay. Oh. Kampay! Cheers! Ayun. Siguro, Father, isa rin na maganda dun sa making space. Siyempre, we also have to give our best to the Lord. No? Na hindi pwede na parang ipapalipas mo lang, iraraos mo lang, pero maganda na part of making space, you give the best to the Lord at all times. I agree. And in giving space to the Lord, you have to also, ako yun, no, yung being creative. No? Kasi alam mo, Father, sa pag-iintay, hindi talaga maiwasan ang mainip. No, yung matagalan ka, mainis ka, Nakakainis. at buti naman dumating na siya, Nakakainis. bago pa tayo nainis, at natagalan. Pasensya Parang, naman. parang nagkapalit pa kami ng size, pero kape At kampay. Di ba in-order ko ay Tanod! tanod yung malaki, di ba? Hala siya! Ayaw nga! Hindi! Hindi tanod to! Yun ang kapitan! Ganun ba yun? Sige, never. Okay, sige. Oh, sige. Speaking Tama, of which, kanina pinag-usapan natin, sabi natin to be creative in making such space. So, ako, ginagawa ko pag nag-iintay, pag nandun ako sa process ng pag-iintay, no, marami akong dinidiscover sa sarili ko at maraming mga pwedeng gawin para mag-intay. No, halimbawa na lang, no, kunyari, yun sa seminary, iniintay ko, in-enjoy ko yung pag-aaral, in-enjoy ko yung sports, no? At doon sa mga process na yon, nag-discover pa ako ng maraming bagay na pwede kong matutunan sa aking sarili hanggang sa dumating yung iniintay ko na ordination. Ako rin, ganun din naman, Father, kasi alam naman ng mga kapamilya sa atin yung kwento, nanonood ka ng mga testimony na ako yung guest, no? Na I also have to wait, Father, no? I was not ordained immediately after graduating in the seminary. Pero nga, tama, Father, no? Imbis na magmukmok, imbis na magtampo, ginamit ko yung panahon para maging creative. So, bumabad ako sa BEC, pinag-aralan ko ang liturgy, takipagkaibigan ako, naglaro ako ng sangkaterbang mga liga ng basketball sa mga apostolate areas para lang at least while waiting, you're also doing something. Wow. Parang Mamaya. binabaling yung attention mo, Father, habang may hinihintay ka. Correct. Speaking of baling, mamaya sa amin, ibabaling namin sa iyo ang tanong dahil gusto naman namin marinig ang kwento ng iyong waiting, Tia B. Oo. Humanda ka na. Ay ba? Okay. Oo. At lahat yan sa pagbabalik Balik natin. ng kape At kampay! Sabi, mape-perfect mo rin yung kape. Kaya nga, Kapag Father. magkasing tagal na yung kape at kampay at yung testimony. In fairness talaga. Grabe naman. Unti-unti, may improve. At least may improvement. At least sabi ko, paghihintay. Sumusulit ang pag Sabi, order naman ng binti. Ay, nako, Dante. Mag-pastry ka na lang pwede. Wala na bang iba? Phase 4. Parang busy ka ata dyan. Opo, Father, gumagawa po ako ng letter para kay Santa Claus. Naniniwala ka pa kay Santa Claus? May gusto po kasi ako regalo sa kanya sa Pasko. Sa laki at tanda mong yan, humihingi ka pa ng regalo kay Santa Claus? Opo, Pads, kasi lahat naman tayo ito ang gusto natin na hilingin kay Santa Claus. Ano bang... Good health for the family. Oh, why not? Financial blessing. Ayun. Promotion at work. Dami mo nasabi, Dan. Siyempre. Yan ang magandang ano. Oh, ito na yung pastry Yan mo. ang magandang Ito na ba yung Christmas pastry ko? wish. Wish na intayin at hilingin. Oh, Baka may naman tumaas yung pag-asa. gawin nito. Di ba matamis to? Hindi yan. Masarap yan. Oh, Father. O sige, yun. Dumating na yung in-order Oo, ko. kasi kakala ko, susubo ko na ng diretso yung mamon. Oo, sige. Thank you, Chabi. Thank you, Tia B. Ayun. Sige po, Father, hatid ko muna kay Santa Claus yung letter ko. Wow. Ang bilis. Ang bilis. Pakapot pa ng North Pole yan. Baka sakaling ibigay niya aking Oh, ibigay mo kay na Father sakali. Oh. Thank you po sa Sana nga dumating. phase ang 3. Tapos sunod face. 4. Tama-tama itong kinikwento ni Alex sapagkat mga kapimates,
Advent season ay hindi lamang panahon ng paghihintay, kundi panahon din ng pag-asa. Advent is a time of hope, Father. Yes, and in hoping, Father, we prepare and anticipate. Teka muna, pero ang ganda nung take kanina no? Nung yung nag-iintay na meron kang hihilingin kay Santa Claus, naranasan nyo ba yun? Ayan, ikaw yan, Yabi, gusto ko marinig. makabawi kami sa kwento mo. Anong hiningi mo kay Santa Claus nung minsan? Nung bata pa ako, Father, naniniwala ako doon kay Santa Claus. Tapos excited ako tuwing, di ba sabi nila, bumababa daw si Santa Claus tuwing December 24. Tapos, lagi ako magsusulat na Dear Santa, parang gusto ko ng Barbie. Naalala ko mga na-request ko, Barbie, luto-lutuan, tsaka po dollhouse. Tapos, lagi pong pagbaba ko noon, December 24, magnanatsa buena na. Sa Christmas tree, nandun na yung mga regalo. Yun, alam ko, yun din ako ang tingin kong, kung mababalikan ko, yun ang aking first experience of waiting. Siyempre, sa bata ka naman, di ba? Hindi mo naman alam talaga kung ano pa yung waiting. Pero yun yung concrete example, yung karanasan natin ng pagsusulat kay Santa Claus. Ikaw ba naranasan mo yun? Ako naranasan ko yun, Father. Humingi ako kay Santa Claus ng tangke ng G.I. Joe. Parang naalala ko, tinuro ko kay Papa. Gusto ko yung tangke ng G.I. Joe, hihingin ko yan kay Santa Claus. Literal ba? Sumulat ka? Sumulat ako, tapos nun, alam ko yung handwriting ng parents ko Nagkakaroon na ako ng hunch na baka mamaya parents lang natin yun. Pero nung may, Dear Kevin, Merry Christmas from Santa Claus, iba yung handwriting. Sabi ko, naku, totoo si Santa Claus. Oo. Kaya yun nga, umasa ako na itong tangke ng G.I. Joe ibibigay sa akin. At binigay din. Kaya yun nga, waiting and hoping, Father. Anong feeling, Ay, di ba, kung babalikan natin, napakasarap nung feeling na nakuha mo, yung iniintay mo. Kasi kailan ba kayo nagsisimula magsulat ng letter? Grade ano ka? Grade po ako ng mga grade 5. At ano? Late na yung grade 5. Talaga? Grade 5, alam mo pa rin na Santa Claus. Opo, naniniwala pa rin. Ako rin, oo. Kasi hiniling ko ng soccer shoes. Kasi... Hindi. Social talaga Big to. fan talaga itong aking happy mates na si Father. Hindi, kasi naalala ko, nung ako'y bata pa, kasi nga, binibilan lang ako 2 sapatos lang. Binibilan lang kami 2 sapatos. So, isang leather shoes, isang rubber shoes. Yung sports ko noon, soccer. Yung soccer. At gusto ko talaga mag-excel doon sa sport na yun. Lugi ako dahil yung rubber shoes ko, yung ordinary lang na Converse, Lugi ako pag sumipa ako, yung mga kalaro ko, yung mga classmate ko, pag sumipa, ang lakas dahil soccer shoes yung sapatos. So, hiniling ko yun, sabi ko, Santa, gusto ko ngayong Pasko, soccer shoes. Soccer shoes. Nilagay ko. Sumulat ako, December 1. Nag-intay ako, di ba? For 25 days. Inintay ko talaga yon, Pero bago pa yon, nag-iintay na talaga ako ng soccer shoes. Although, alam ko naman, hindi bibilin yun. Kasi talagang mag-iintay ka, rule ng father ko, kailangan pagtrabahuan mo, magtrabaho ka sa shop, So, para yung kitain mo doon sa shop, yun ang pambibili nung sapatos. So, sinulat ko na lang, total magpapasko, And, dumating ang December 25. Alam nyo ba ang nakita ko? Ano? Bote ng soft drinks. Bakit? Bakit, Padre? Ewan ko dito sa tatay ko na talaga to. Talaga sinusubok talaga yung pasensya ko. Hindi binigay! Imagine mo na rin yung na-heartbroken talaga ako. Paano yun? At doon ko nalaman hindi totoo si Santa. Talaga? Doon na putol yung paniniwala ko kay Santa. Na dahil sa moment na yon. Pero, nagpatuloy yun ang pag-iintay ko, birthday ko. December yun, di ba? Ang birthday ko, July 16. Ang tagal! Ganyan. Tapos 7 months! Ganyan ang paghihintay ng masukisa at tatay ko na to talaga. Pero at least, Father, dumating pa din. Doon na dumating. Pero grabe yung paghihintay. Saan mo ba nilagay yung letter mo? Sa medyas. Father, kasi ang sabi nila, dapat daw po sa bintana. Ganun Kasi di ba ba? dumadaan si Santa Claus sa bintana? Ganon. Ako binigay ko sa... Walang chimney, ganun. Kasi dito Wala sa kang atin walang chimney. Sa atin, chili, tambutso nung di ba? Nung sa CR. Mali pala ako, Sa medyas, all the way. Sa akin, ginawa ko, kasi papadala sa North Pole, di ba? So, may envelope yun, North Pole. So, paano papadala kay North Pole? Binigay ko kay Papa. Ayun.
no? Ako lang sa bintana namin eh. Tapos pagkagising ko nun, wala na yung sulat. Kaya sabi ko, ay, nakuha na niya. Anyway, ang ganda ito kwentuhan Santa Claus. Pero balik tayo, no? Hope. At napaganda kasi, Father, balik tayo sa ginetlag na Advent wreath. Na Advent wreath. Uy, tama yun na. Alam niyo ba yung first Advent candle ng Advent wreath is a candle of hope. Hope. At magandang pagnilayan natin mga kapimates, what does hope teach us? Isa-isay natin to, Father. First, it teaches us to prepare actively. So, don't just wait. Anticipate, no? Gaya nga yung sinabi ko. No, nung ako, inintay ko, grabe. Ang tagal. Pero, alam mo, during those waiting, no? Hindi naman ako huminto maglaro ng sports. Hindi naman ako huminto maglaro ng soccer, no? Opo. At talagang tuloy lang, no? Tuloy lang. Although, at doon ko nakita, well, medyo realization ko na lang to later on na nung matanda na ako na doon ako nagtiyaga pa. No, mas ginalingan mo, hindi nakabase sa sapatos, yung galing mo, hindi nakabase sa sapatos, yung confidence mo, no, yung improve mo yung sarili mo, no, it could add, but still, if you don't have that shoes, hindi ibig sabihin na matatapos ng mundo. Kung parang ganon, yung pag hindi pa dumarating iniintay mo, hindi ibig sabihin wala nang pag-asa. Sana finalo up mo si Santa, Pads. Hindi ko May follow-up Tapos na letter, yung no? Pasko. May follow up, sana. Oo. Sige. Okay, Number 2 tayo, perseverance, no? Keep going because something good is coming. Naalala ko, Father, no? Yung sinasabi yung soccer shoes, no? May naalala ko kasabihan dito eh. If you can't perform, chaporm. Yan. Oo. Pintanin mo sa forma, pero balik na dito, no? Siyempre, hindi lang naman yung binibigay ng Panginoon, kailangan mo rin magsumikap eh. Kailangan mo rin mag-keep going talaga. Kasi, who knows? Yes. Baka dumating bigla at maganda na pag dumating siya, handa ka na at talagang mamahalin mo ang binigay sa'yo ng Panginoon. Tama. Correct. And number 3, Patience. Go, Father. Patience. Yun nga, sabi nga. Trust, eto naniniwala, trust in God's timing in the face of difficulties, delays, and discouragement. So, lagi ka lang magtitiwala kay Lord kasi bibigay naman niya yan eh. Yeah. Kung para sa, sabi nga diba, kung para sa'yo, kung ikakabuti mo, ibibigay niya. Pero kung hindi ka bubuti, hindi niya bibigay. Oo. Kung di uukol, Opo. hindi bubukol. Opo, basta wag lang tayo agad na, pag hindi agad natin nakuha, galit na tayo. Agad masama na yung loob natin kay Lord. Diba? Di ba tama ba? Yung patience kasi natatry talaga yan. Yung tatlong ding madaling tandaan, no? Difficulties, pag mahirap, susubukan ng patience mo. Delays, naku po, yung pag-aantay, susubukan ng patience mo. At yung discouragement, yung mga tipong, yung mga tao sa paligid, kung ano-ano na sinasabi sa iyo, isusubukan talaga yung patience mo, Father. That's true. And this is what I believe in. No? The moment that you are about to give up, all the more the blessing will come. Yung the moment na nag-iintay ka at you're about to give up, remember, if you will give up, you might miss the blessings that are about to come. So, kailangan tuloy mo lang. Huwag kang hinto. Kasi pag hininto mo, baka yung darating na sana, biglang hindi pa dumating. May memes na ganyan, Father, sa Facebook eh. Yung naguhukay. Yung naguhukay siya na parang you're this close to Yes. giving up. Tapos Yes. yung nasa dulo, gold. Nandun na yung gold. Pero nag-give up ka, Nag-give up isang ka. palo na lang Palo pala lang, ng ano. Nandun na. Akalain ko ba July 16 pa binigay yung aking sapatos? No? Ate, sige ka Hinintay lang. ko. 7 months ka pa nagdidig. Oo. Grabe. No? Sipa ako na sipa. Siguro, Father, binubus mo sa sipa. Inis na talaga. Nawala pa yung shoes mo. Kaya sabi naniniwala kami na itong kape na iyong pinaghandaan. Ay, yeah. Oo, sabi ko nga, pag ang kape at kapay kasi tagal na ng testimony, mape-perfect mo na ang kape. Laban na rito sa ibang coffee shop. Sa susunod na balik niyo, Father. Anyway, tuloy-tuloy ating kwentuhan, Father, at sa segment number 3, ating paboritong life hacks, paano ba natin magiging mas meaningful ang ating Advent waiting sa patuloy na pagre-recollection natin, Father, dito sa Kape At Kampay! Improving! Mga fathers. Ito po, meron akong pakulo dito sa aking binti, sa aking coffee shop. Look, kung ang ibang coffee shop ay may
May pa, ano yan? Pa-star. Star and sticker pa ito? Yeah. Ito natin. Oh, wow! Papatpakita mo, Father. Zoom in. Wala ba akala? Ayan. Maganda na sulat. Binti. Tapos doon, Anong mechanics? Anong mechanics ito? Ayan, pag nakaapat ka na, Father, may libreng isa. So, inom ka dapat na inom ka, nagpapalpitate ka Pag na. nakaapat. So, kailan ako magkakaroon ng isang star o isang sticker? Pag bumili ka, Father, Pagbili ayan, isang kape, isang sticker. Yes, Tapos opo. pag nakumpleto ko yung 4 na stickers, may free. Free na agad, isa. free. So, for example, Yes, so, ayan. sample lang ha. Oh, sample. May isa ka na. So, isa talagyan mo pa. na. So, 1. o isa pa ako. 2. 2 na tayo, 2. na. Tapos ikaw, next episode. Sa next episode. 3. Okay. Dante. Tapos 4. Tapos tama si Dante. Okay. Kaya lang pinalayas mo naman si Dante, di mo naman binigyan ng kape. Hindi hinatidan ko siya ng kape. Pinaan ko crab. Crab delivery. Crab Express. 5. So, ilang sticker to, Father? 1, 2, 3, 4, 5. Stickers. 5 life hacks na tayo, mga kape-mates. At ito, pag-usapan natin how to make our Advent season more meaningful. Ayan na. Ayan, Ganda nitong makakatawa na ako. May, pag nabuo ba yan, meron ka rin mga planner. Meron! Oh, ano? Kape lang, dapat naman may planner. May tumbler! Tumbler. May tumbler bag Ma- pa. microwave oven, ganon. Wala Water yung basic. dispenser. Washing machine. Ah, wow. Intindi mo. Washing Okay. machine. Oh, okay. Sige, Father, simulan natin. Number 1, Father. Number 1, first hack natin, Yan. pray with the Advent wreath. So, ibig sabihin pala, Father, dinadasalan pala ito, hindi display. Yes. Actually, mag-google nyo ito, mga kape-mates, no? Merong prayer, sometimes in the other parishes, no? Yes. Kasi yung ibang parish, nagbebenta ng Advent wreath, no? Yeah, May that's true. fundraising. That's true. Pero yun nga, may kasama ding prayers yan at maganda sana, mga kape-mates natin, magdasal tayo kasi every candle represents a particular virtue that we have to live by this Advent season, Father. Yes, that's right. Oh, ano May yan? question ako, Father. Oh. Bakit po puro purple and one pink? Oh, sige, Dahil po Father. ba ano to? Ano siya, inspired by Kuromi? Kuromi. Hindi niyo kilala si Kuromi, Father? Yung laruan. Ay, character. Character. Oo, hindi naman. No? Yung purple, yung 3 purples na yan yung waiting natin at napakurumi ako. Kurumi, ako rin sabi ko, ay kurumi yung laruan, yung pinupuntahan pala namin sa Pop Mart, di ba? Oo. Kasi every weekend sinisindihan. Pag nagsimba tayo, every Sunday, first Sunday, second Sunday of Advent, third Sunday, sinisindihan natin yung mga colors ng mga Advent na yan. At yung rose, ibig sabihin, papalapit na. Oh, ipapalapit, laetare, the joy of waiting, the joy of the coming. Yan yung mga nagsisignify niyang mga kandila na yan. Oh, the first candle is the candle of hope. Hope. The second candle is a candle of faith. Faith. Third candle is a candle of joy. Joy. Tapos yung fourth candle is a candle of peace. Candle of peace. So, yun yung mga tema ng kada Sunday na celebration ng ating misa. So, usually, yung theme na yan, ginagamit namin mga pare sa aming homily at yun yung tema ng mga readings. Kaya, yung Advent wreath na yan, hindi lang siya decoration, kundi ito yung ating parang signal. Hudyat na meron tayong iniintay. Di ba? Kaya, every week sinisindihan siya. So kapag nakatatlo na, Father, ibig sabihin malapit na, excited na tayo. Excited na. Kaya naka-rose-colored na vestments. Yes. Take note of the term rose, hindi pink. Yeah. No? And twice a year lang natin yung sinusuot, Father. Yes. So tuwing Advent at sinusuot din natin yan pag Lent naman. Lent, ang tawag naman, kung ito ay Gaudete Sunday, yun naman, Laetare Sunday. Rejoice pareho ang ibig sabihin, pero Yes. rejoicing because of the coming of Christ. Sa Lent naman, rejoice because salvation naman is drawing near. Yan. So, yun yung sinasabi. It's a good way. It's a good way of, and also creative way of waiting, no? Pray with the Advent wreath. O, na-excite tayo kasi unti-unti nakita mo, uy, isa, uy, dalawa na, tatlo, apat. Na, sige. Punta tayo sa pangalawa. Declutter. Nako po, ito na naman Ayan na, tayo sa maglinis na usapan. tayo ng bahay. Natatamaan ako dito palagi kasi sa dami-dami na sapatos ko, kailangan Ayan. ko mag-declutter. Sana all! Ganun nga po, Father. Bakit pagpapasko na or papalapit ng Pasko, doon lang po tayo naglilinis?
Huwag naman ako, sakit naman ako sinabi. Siguro ako naman, connect na lang din natin. Siyempre, papalapit na yung bagong taon, yung mga na-acquire mo the whole year. So, it's about time naman na magbawas ka para meron ka pa rin namang space para sa mga bagong paparating. Oo. O, di ba? Actually, sige. Kasi naaalala ko po, kapag kami sa bahay ni Mama, sasabihin niya na sa akin, Pasko na, magpalit na tayo ng bedsheet. Yung Pasko lang? Yung Pasko lang, hindi ka ba nakakate? Mami, binubuking ka ni Tia. Ay, correction! Hindi, O, ano na, Namamalo po ng pare. Ay, sorry. Mami, namamalo po ng pare si Chabi. Hindi. Ibig ko mo sabihin, kasi kapag di ba tayo, pag Pasko, usually dapat pahiga-higa lang, nood lang. Siya sasabihin niya, dumaho ka dyan, maglinis tayo, general cleaning, ganyan-ganyan. Kasi pati yung TV, pati yung mga bintana, yung ding-ding. So, araw ng Pasko, naglilinis kayo? Hindi, Father, mga Hindi ba? di ba, 1 week. 1 week before Christmas. Siyempre, kasi magkakabisita. Dapat presentable ang Sa kwarto bahay. lang. Sa kwarto lang? Sala marumi? Ba't di kasi naglilinis? Ba't di kasi naglilinis? Hindi, ewan ko nga kay Mama, bakit ganun po yung pananaw? Kaya ibig ko sabihin, baka pagdating ni Jesus, kailan malinis, kala mo doon matutulog sa amin. Sleep over? Hindi, kasi Chabi, Magulat yan yung external signs ng ating internal preparation. So, but, applicable din naman yan. Talaga naman, declutter, no? So, in decluttering, nagbabawas tayo ng mga excess natin, excess baggage, no? Para naman na makapag-accept tayo ng mga bagong paparating. Oo. Ito, share ko, no? Anong palaging nireregalo sa pare tuwing Pasko? Sa'yo, Padre? Panyo. Yun. Okay. Number 1, answer panyo. Number 2, white shirt. Yan. At White shirt. number 3, towel na may burda. Na may burda. Father Danichi. Yan, Ganon. Ganyan. Oo. Alam mo, maganda yung kay siyempre sa dami na naming towel na ganyan, no? Pag walang burda, pwede mo pa ma-recycle yan. Grabe. Hala ka, Father, nakusin ka. Sinishare mo, di ba? Alam ka naman, isa lang naman katawan mo, di ilang tuwalya ba naman yan, di ba? Linggo-linggo ka lang naman nagpapalit. Ibibigay mo naman, no? Hindi mo naman igagamitin pang exchange gift, di ba? O pang Ito, Father Kevin, maganda. Magandang pagka nakalagay may pangalan, paano mo bibigay may pangalan, Opo. di ba? Father Kevin, Father Danichi, paano ko bibigay sa iyo yun? O, paano yun? Ganito gagawin namin. Sabi ni Father Dave, pabuburdahan. Lalagay natin, from Father Danichi. Pabuburda ako ng from. Winner. Ano puta? Pag pinatanggap ka, ganda, di ba? Heart. Para yung papaganda mo ng... Father Danichi. So, alam ko na kapag naka-receive ako sa inyo, recycle. Hindi naman. Grabe. Anyway, yun nga po, declutter because it is the external manifestation of our internal preparation. Number 3, ito kanina pa namin pinag-usapan ito ni Father Danichi. Keep an Advent jar. Kasi usually kapag Lenten season, di ba meron tayong jar or sa amin yung canister kung saan nilalagay mo yung Lenten sacrifices mo. For example, Lenten sacrifice, hindi ka magkakanin or what, or half rice for Christ, yung paborito kong tema, half rice lang. Yung matitipid mo, ilalagay mo sa jar. Tapos doon, eventually, you give that to the poor. Ngayon, di ba uso pag Pasko yung mga Christmas gift giving? Yes. At least meron kang pagkukuhanan at merong puso yung sakripisyo dahil there's something that you give. At yung Advent jar, baka magandang idea to mga kapimates, you could do this para ngayon meron kayong gamitin para sa inyong Christmas gift giving or outreach sa mga parokya. No, Father, may Christmas outreach ka ba sa parokya mo? Meron. Of course, alam mo naman ang aking parokya, always in need. Kaya talaga ako yung nagsasakripisyo, Father. Hahanap tayo ng paraan. Pero alam mo, gusto ko yan, no? Tatry ko nga din yan. Kasi wala para siguro, hindi ka manghihinayang o hindi ka magdadalawang isip na gumastos. Kasi usually, pag kinuha mo na sa bulsa mo, nagkukwenta ka pa. Pero maganda pala pag pinag-ipunan mo na, maaga pa lang, nag-save ka na, nagtabi ka na, well, merong intention doon para doon. So, alam mo na lahat yun, uubusin mo, gagastusin mo na hindi ka nang hihinayang. Maganda yan yung kung may Lenten canister tayo, meron ding Advent jar, no? Advent jar. Sa iyo ba, meron ba kayo at sa family nyo, tumutulong ba sa mga outreach kapag Pasko, gano'n? Actually, parang start pa lang po ng taon. Hindi pala, mali. Last year po yun. Parang pinagplanuhan po namin ng mga kaibigan ko na
ngayong December, plano namin pong share, mag-ambag-ambag, tapos magpapakain po kami sa mga street children. dwellers. Street dwellers. Opo. Kaya naghanap nice. kami kung, pinag-isipan po namin kung one-piece chicken or spaghetti. Wow. Baka gusto niya din magdani. Kala ko one piece. Akala bibigyan mo kami ng one piece chicken, di ba? Yun, Spaghetti. parang masarap po kasi sa feeling na after na na-receive mo lahat ng blessings mo, so it's time to give back din naman po dun sa Ngayon taon, Father, ang aking Christmas gift giving, no? Kasi usually palagi lang spaghetti. Kaya minsan, di ba, spaghetti na ibigay ng barangay, spaghetti pa ibigay ng city, spaghetti pa ibigay ng parokya. Ano naisip mo, Ngayon, maligo sa bagong taon. So, meron tawel, merong Ay, timba, shalalay. merong tabo, merong shampoo, sabon, toothpaste, toothbrush. Good for the family. Oo, ang ganda. Oh, yun ah. Maligo sa bagong taon. Maligo sa bagong May taon. pangalan, may nakaburda. Ay, wala. Wala borda. Okay, number 4. Ito, sige, Chubby, ikaw mag-bigay Ano na po yun? number 4. Complete the simbang gabi. Di ba may share ka tungkol Tiyabi? dyan? Saan? Sa simbang gabi, sa pagkukumpleto mo ng simbang gabi, may Ay, panata pwede ba ka, di ba? rito? Share mo, sige. Huwag ka na mahiya Ilan ka. naman tayo dito? Tatlo, tsaka sila. Doon ka raw, doon ka raw. Ayun po, nananawaga. Ay, announcement po mga kapimates. Okay po. Hindi, meron kasi kaming nag-part-time kasi ako. Saan? Sa TV Maria. Ah. So, sa simbang gabi, abangan niyo po kami. At to be announced po kung saan po yung mga simbahan, kung saan po kami duty. Hindi, kung saan kami magtatayo po ng pop-up store. Anong may pa-pop-up store ninyo? Si Kuromi. Ano? Hindi, meron po tayong bagong Full of Grace na t-shirt. Wow, meron na mga merch. Opo, may mga merch like tumbler, tumbler bag, and umbrella. Wala kang matayong Wala kang umbrella. matay, umbrella. Bestseller yun, ano? And many more. Oh. Abangan. Abangan. To be Pero ikaw, Chubby, nagkukumpleto ka ba ng simbang gabi? Opo naman. Kasi dual purpose po yung namin, pagsisimbang gabi. Una? Una Ano? po, syempre kailangan trabaho, kumita. Okay, pangalawa. Pangalawa, nagsisimba po. Parang sabay na po yun. Parang, syempre hindi naman po kami nagtitinda habang ongoing po yung mass. So, yun po yung chance na nag-a-attend po kami. While, then after po ng mass, doon po, yan na, rachada na, gano'n. Ikaw, Pero, Father. wait lang, Father. Oh, Pero sige. before kasi, di ba, yung sabi nga po nila, kaya tayo nag-dabis, di ba? Sino yung mga yan? Sino yan? Hindi. Ibig sabihin yung sabi-sabi po nung mga matatanda Okay. na kapag simbang gabi daw po, para yung wish mo. Ay, sige, Father, clarify nga natin. Totoo ba talaga Sige, yun, yan. Father? Well, yung pag-wish natin, pwede naman. Of course, why not? And in every mass, you can. It's a form of prayer. Then you ask the Lord what you want. No, it's good to ask. No, it's best to ask than never ask at all. Diba? At yun naman yung dahilan kung bakit din tayo lumalapit sa Diyos, tayo humihingi ng tulong, at nandun yun. Pero yung sinasabi na kapag nakumpleto ang simbang gabi, May mag-wish, pwedeng mag-wish. Opo. Wala naman sabing hindi pwedeng mag-wish. No? Ngayon, kung matutupad yun, baka pwedeng ang sagot din ay, wait muna. Baka pwedeng sagot, ngayon na. We'll still see. It's in the mystery of God's surprise for us. Nakakatawa nga po, Father, kasi yung mga pares, sinasabi nila, first day, maraming nagsisimba. Sunod na niyan, last day. Ganun talaga yun. Di ba nga, simbang gabi isa sa mga 5 araw sa isang buong taon na marami nagsisimba. Tapos pa-decline yan. Tapos pagdating ng mga 7th, 8th day, dadami na ulit yan. na po. Pagdating ng 9th day, nakasulat sa kanilang hashtag blessed 9 of 9. Ayan. Di ba? Pero yun nga, no? pero yun, no? Kunyari lang. Pero yun nga, no, yung completing the simbang gabi is actually a devotional way Opo. of journeying with Mary, 9 days, corresponding to the 9 months that Jesus is in the womb. The Word becoming flesh and dwelling among us is a journey with Mary. Kaya po sana po, no, okay mag-wish. Tama yung sabi ni Yes. Padre Danichi. Pero sana yung devotion din, pagmamahal natin, ipakita din natin. Which brings us out to number 5. Sige, ikaw na rin yan, Chachabi. Said notes of hope and encouragement. Yan. Ano to, Father? Magbibigay ka ng
ng notes sa mga... Kasi usually, may pag-iisip natin, gift eh. Opo. Well, the best gift is encouragement. Yes, okay. well, digital na ngayon, pwedeng Opo. through text, Opo. PM mo. DM, sa mga GC ninyo, kesa kung sino-sino kinakatay nyo. Ayun! Naman ang encouragement. Grabe naman. Sino yung pinag-uusapan Father ninyo? Electors, kinakatay! Tatlo lang kayo sa GC, 10 kinatay mo. Oh, ang kinatay! Water! Kinatay! Siguro mas maganda, Father, ayain mo over a cup of coffee. Ayan, Alam mo, importante to sa panahon ngayon na maraming merong mental health issues. Alam mo, very remarkable sa kanila yung encouragement, yung hope, yung pagpupush, yung affirmation, no? Kasi very vulnerable yung mga tao at hindi mo alam kung kailan sila bibitaw. Kaya maganda naman na punuin ang ating mundo ng encouragement and hope na kung saan ang dami-daming pwedeng rason maging hopeless, mag-discourage sa buhay. Kaya labanan yan for sending hope and encouragement. Ito, bululing hirit times up taraw. Nakita ko na memes ito sa Facebook. Parang if ever someone invites you to come over for Christmas or for the holidays, Opo. please come because you'll never know if that is The last. the last Christmas. Napag-isipan ko, sabi ko, oo nga, dapat yung kapag may pagkakataon pa na mapuntahan mo, malapitan mo, mabati mo, masabi mo yung word of encouragement, sana'y nandyan pa. At para marinig pa, ma-appreciate pa. Sana gamitin natin ang panahon ng Kapaskuhan at even this Advent season to really bring forth hope and encouragement to one another, Father. Yan. Amen. Nakalima na tayo. Nakalima na. Kaya may free coffee na. May free coffee na. Sige na. Time's up tara. 1, 2, 3, 4, 5. Isa-isa natin ang how to make Advent more meaningful, Father. Number 1. First, pray with the Advent wreath. Number 2, declutter. Number 3, keep an Advent jar. Number 4, complete the simbang gabi. And number 5, Chabi. Send notes of hope and encouragement. Parang gusto ko pang marinig si Chabi na mag-share. Ayan na naman. Kaya pagtapos sa ating susunod na segment, tuloy-tuloy natin ang kwentuhang hope dito lang sa Kape At Kampay! Ay! Nakakompleto na siya. Saktong-sakto mga kapimites, no? Kasi recollection to, meron tayong sharing. No? Kaya mag-share ka na naman. Sharing talaga. Sharing's caring. No? At syempre, we invite our kapimites na mag-comment, no? Kasi kami ni Father Danichi, binabasa natin Yes. at nag-i-interact tayo sa mga comments, no? Mga tanong ngayong reflection questions for Advent season, Father. Sisimula ako, how am I preparing my heart for Christ's coming this year? Sige, ako na mauna. Ang preparation ko talaga is, well, number 1, nag-pilgrimage at nag-retreat. Kasi yun ay hindi lamang excursion para sa akin. Yun na rin naging opportunity ko na, honestly, mag-isip ng tema na Simbang Gabi this year. Yung letra na bubuuin ko, may ginagawa ko eh. Nagbubuo ako ng 9-letter word for every Simbang Gabi. May isang letra. Isang letra, yun yung word of the day. Not necessarily the word Christmas. Hindi, iba-iba. Ang maganda nga, pinapahula ako eh. Kuwari, nagkaroon ako yung gifted to give. Gifted ako. Ganon. Tapos yung synodality is lakad tayo. So 9 yun. L-A-K-A-D-T-A-Y-O. Lakad tayo. Ganon. Tapos meron pa nga yun, salamat po. 9. So, yun nga, prayer, reflection, I think yung parang preparation ng isang pare usually kapag ngayong Pasko. Pero all the more ngayon ang pine-prepare ko, Father, ang aking katawan. Naku, kasi Father, usually kapag Pasko, ito yung panahon na tayo nagkakasakit. Ayan na. No? Nagkakatrangkaso, mawawala ng boses. Yes. Kaya po kapag December 8, hindi na po ako umiinom ng cold drinks. Yun. ba? Physical preparation mo. So it's both the preparation of the heart and the preparation of the body and the mind. Sige, paano ikaw? Ako naman, forgiveness. No? Throughout the year, maraming nakasakit, maraming hindi nakakaalitan, no? Hindi nakakaroon ng kaunawaan or arguments within the family, friends. Ako, ito yung moment and the best season para
magkaroon ng kapatawaran. No? Una, may rason ka para magpatawad. Pasko, 'di ba? It should be a season of joy, no? Kaya walang dahilan para hindi ka magpatawad. At ito yung panahon na makakapag-reflect ka na, oo nga naman no? May parating na Diyos na nagbigay ng kanyang sarili, sino ako para magmataas at kimkimin pa yung galit, no? Ito yung best gift na I can give for myself. No, not only for others but for myself, kasi ito yung talaga sa akin the best season na nakakahiya, Father, bilang pare na meron tayong bit na anger, no, hinanakit, no, kahit sa kanino sa ating kapwa. At the same time magtuturot mga ngaral tayo simbang gabi. So ako, ito best way sa akin to prepare myself na makapagpatawad completely sa lahat ng mga nakasakit o mga hindi man nakaunawaan. It's a best way to really prepare my heart this coming Christmas, makapagpatawad. Ayun. Ikaw, Chubby. Ay ako, Father, yun nga yung nabanggit ko kanina. Siguro yun nga, di ba, sabi nga kapag Christmas season, season of giving. So siguro yun yung pagtutuunan ko ng pansin this Christmas, more on giving. Opo. Bibigyan Yun. mo kami. Pipila kami. Oo naman, pila lang kayo. Pero hanggang 12 lang. Ganon. O yun po, parang kahit na alam mo yung marami ka ng pinaggastusan, iba pa rin kasi yung joy kapag nakakapagpasaya ka ng ibang tao. Totoo. Sabi nga nila, di ba, fathers, kapag sa ibang tao, kanyari, sample, yan yung mga street dwellers. Or pag nakita mo yung ngiti sa kanilang mga labi, parang ang saya-saya ng feeling mo. Rather than yung ikaw yung kanyari para sa sarili mo, bumili ka. Masaya ka, syempre, para nakabili ka ng gamit mo para sa sayo. Pero iba yung saya na mararamdaman mo kapag yung ibang tao, yung nakita mo or napasaya mo. Yun yung para at sa... At lumalalim din, syempre, yung worth ng iyong pagtatrabaho. Kasi hindi lang ito para sa sarili, hindi lang ito para sa pamilya, kundi meron kang na-extend para din sa iba. Diba? Nagkakaroon mas lalong meaning na ba't ka ba nagsusumikap? Yung gastos lagi naman yan eh. Wala naman talagang katapusan yan. Pero yung saan at ano yung pinagkakagastusan, that creates more meaning. Kaya gusto ko yumaman, Father. Totoo. Kaya lagi ko pinapurpose, Lord, sana yumaman ako kasi gusto kong magbigay. Kasi paano ka naman makakapagbigay kung wala kang pera, di ba? Paano may point bigay? ka. Sige, may point ka. Pero pwede naman, di ba? Hindi naman lahat Di man material lang naman Pwede yun. kang mag-serve. Pwede kang ganun. magbigay. Yes. Kasi Father, gusto ko magpakain ng magpakain. Ayun ang gusto ko. Simulan mo sa amin. Simulan mo sa Father, amin. kaya niyo na yun. Tingnan niyo nga, Grabe siya. Sige, pangalawang tanong natin, no? What are you hopeful for sa parating na taon, no? Ngayong taon, anong hopeful ka? Sige, ikaw, Chubby. Ako siguro, na good health. Good health. Opo, kasi alam niyo naman yung napagdaanan ko netong taon. So, yun, sana po yung health ay maayos. Kasi, ang hirap po, Father, kasi pag yung health mo yung naapektuhan, pati na rin yung mental mo. Alam mo yung kala ko nga po noon, parang di ako magiging masaya this Christmas. Yun yung iniisip ko nung yung na-discover. Yung naanohan ako nung, alam niyo na ba't ako nawala. Parang sabi ko, magiging masaya kaya yung Pasko ko ngayon. Yun. Kaya since yun nga po, benign yung aking kaya masaya. So yun yung pinagdadasal ko. Pero syempre, kailangan mo rin pong samahan ng, start from yourself. Yes. Yeah. So yun, so next year, I'll be mindful sa mga kakainin. Wow. Ilang buwan kaya yung mag-start being mindful? Tumawa na! Sino yun? Yung editor. Grabe Ako, Father, with all honesty and real talk lang, hopeful ako na sana mabigyan ng justice ang bansa natin from the corruption na nangyari. With all honesty, real talk lang talaga. Opo. No? And I'm very hopeful talaga iyaan. Kasi ang tagal pala tayong pinahirapan. Ang tagal tayong pinaniwala na mahirap ang bansa. Third world country tayo na sa totoo lang hindi naman pala dapat. No? We have all our resources.
meron tayo, yun nga lang, meron lang mga ibang nakikinabang. And I'm very hopeful na maayos ito. Kasi yung justice dun magsisimula para magkaroon ng una kaayusan sa kahirapan natin. No, mabigyan ng justice, bakit din naghihirap? No, kawawa. Pero merong ibang nakikinabang. So ito talaga yung aking very hopeful ako this coming year, and I'm very positive and I'm praying every day for this. Matapos ito at mapanagot ang dapat May managot ang dapat managot. Yeah. Yan. Oo. Ako siguro share ko lang, no, kung si Chubby nagkaroon ng health scare sa sarili, yung sa family ko naman nagkaroon ng health scare si mama. Ang pinagdadasal ko, honestly, is the health of my family. Opo. Ako, okay na ako. Yung health na lang ng family. Kasi it's difficult, masakit yung makita mo yung magulang mo na nagkakasakit. Tapos nun parang ang helpless mo. Totoo. Hindi mo, wala kang magawa. Tapos nun, yung apektado din yung ministry, Father. When you see your parents not feeling well, tapos distracted ka, ang dami mo ring iniisip, no? Pero yun nga as much as I can, I really want to spend more time with my parents, my family, no? Kaya yan yung aking hope, no, na better health, lalo na po sa mga loved ones natin. At siguro dahil sabihan na ako na 1 minute na lang, no? I think, yun yung magandang ipag-share Habang ninyo. buhay pa, Father. Habang buhay pa. I-share natin ang mga sagot natin. Spend more time with your loved ones. Ikaw, may mga, sige, parting shots tayo. May gusto ko Ano yan? masabihin sa kapimites natin yan. Uno, Ano? Merry Christmas, mga kapibig. Oo, nakaka-touch. Touchy! Paano na ba sa ilong, ah? Sige, dumalaw kayo dito, mga kapimates, lilibre ko kayo ng coffee. Basta pagtsagaan niyo lang yung coffee ko. Hindi, ayun, spend your holiday season with your family and friends. Relatives yon. Make the most out of it. Yan. Ayun, sige, Father. Ako, never lose hope. Always be hopeful. And this is the reason why we are Christians. Bakit tayo Kristiyano? Bakit tayo nananampalataya kay Jesus? Dahil ang Diyos hindi nauubusan ng paraan, ng dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. At ito rin naman kung bakit tayo nagpapatuloy sa buhay. Yung hope. At kaya sa mga copymates natin dyan, no, kailangan, no, keep on hoping. Keep on hoping. That would give meaning and purpose to your life. Ayun. Sa akin naman, parting shot ko, yung sinabi nung aming kusinera, si Ate Pine Sumalangit Nawa, habang nagluluto siya ng crispy pata. Ang bawat paghihintay ay may katapusan. So yung hinihintay mo, matatapos din yan. Pero habang naghihintay ka, maghanda ka rin. Kaya mga kapimates, no, Father Danichi, Chubby, advanced Merry Christmas sa bawat isa. Cheers! At sana na sa ngayong Pasko, let us celebrate hope, let us celebrate joy, let us celebrate love. Yan. Of course, always have faith. Ayun, ito ikaw, anong gusto mo sabihin? Ano sabihin mo? Enjoy. Enjoy. Enjoy life! Enjoy life. Maraming salamat mga kapimates. Kita-kits tayo sa ating susunod na pagninilay at pagkukwentuhan dito lang sa Kape at Kampay! Happy waiting! Happy waiting! Para sa life na tama ang timpla, magkahal